Sa pagbili ng isang sasakyan ay ibinabase madalas sa kung anong klase ng paggagamitan. Sinusuri ang bawat nilalaman at kalidad kung ito ay mas maaasahan, tatagal sa kahit saang lakad. May bonus na iba pang mga bagay, kaya ng mas high perform sa actual at malakas sumatak sa mga kargahan. Gayon din sa ibang mga kagamitan, ang pagiging high upgrade ng bawat aspeto mula sa external hanggang sa internal nito. Mga hindi matatawaran sa kahit anumang mga specs and features. Pagiging advanced sa safety at security, yan din ang madalas na pinagbabasehan, kagaya na lamang ng tatalakayin natin ngayon. Isa na namang modelo ang makikilala nyo sa pagkakataong ito dahil iisa-isahin natin kung ano ang meron sa kabuang detalye nito, maging ang kabuang presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po yung maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman mapili kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Ford Motor Company ay isang American automaker at ikalima sa pinakamalaking pagawaan ng sasakyan sa buong mundo. Ang mga modelong nagmumula dito ay talagang tinatangkilik ng marami, lokal man at iba't ibang lahi. Dahil sa tagal ng pinagkakatiwalaan, ito ay nakapag-produce na rin ng mga bagong sasakyan na advance sa maraming katangian, kagaya ng tatalakayin natin ngayon. Ang Ford Everest. Ang bagong Everest ay nagdala ng higit pang F-150-like styling sa T6 platform ng Ford. Bilang isang tanyag na modelo sa merkado, ang Everest ay nagpapatuloy sa pagiging isa sa mga modelong may pinakamahusay na mga katangian sa physical na panlabas at panloob na katayuan. Salamat sa panibagong update nito na isinunod din sa pagbabago ng Ford Ranger na kapatid nito. Sa susunod na henerasyon ay may bagong disenyo at isang mahusay na seleksyon na naman ang magaganap sa mga advanced na teknolohiya at safety features ng Ford Everest. Ang 7 upuan na Ford midsize na SUV na ito ay nakakuha din ng mas matapang na front fascia na minarkahan ng mga C-clamp LED headlamp at isang natatanging front grille sa mas malawak na tindig. Mula sa pinataas na truck at wheelbase, ang bagong Ford Everest ay mukhang mas matured at pinos sa pinakabagong pag-re-update nito. Kaya naman sa ngayon, ang Ford Philippines ay nag-aalok ng Everest sa 4 na trim level at 5 variant. At mayroong 2 opsyon sa powertrain, kabilang ang isang 2.0 liter na single turbo EcoBlue diesel engine kasama ang isang 2.0 liter na BI turbo EcoBlue diesel engine na depende sa variant nito. Kasama din sa mga pagpipilian sa mga opsyon na ito ang 6-speed automatic na transmission para sa low variant at 10-speed automatic naman para sa mas nakatataas na variant nito. Ang lahat ng klase mula sa pinakamababang uri nitong Ford Everest ay nagdadala ng pare-parehong automatic transmission. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa mga performance output na kung saan mas binibigyan kumpiyansa ang mas nakatataas kumpara sa mas mababang uri. Kaya kung prepare mo ang pinakamahal na variant nito na Ford Everest 2.0 BI Turbo Titanium 4x4 automatic transmission sa halagang 2,650,000 ay magkakaroon ka na. Ngunit kung satisfied ka na sa isang hindi kamahalang variant nito at kahit papano ay magbibigay na rin sa iyo ng kaginhawaan sa pagsakay, sa halagang 1,799 pesos ay magkakaroon ka na. Kaya para mas maging kumpleto pa, ibabahagi na rin natin ang kabuang detalye ng makina. Itong Ford Everest ay pinapagana ng 2.0 liter diesel engine, 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft at naka-turbocharged engine na ang ibig sabihin ay magbibigay pa ng extra power o lakas na hindi sinasakripisyo ang fuel. Dahil dito mas mamamaximize ang fuel efficiency. Isa pa, pagdating naman sa performance output, kayang mag-produce ng Ford Everest ng 168 horsepower hanggang sa 207 horsepower nito at may RPM na hanggang sa 3,750 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay umaabot ng 405 Nm hanggang sa 500 na Nm. Yan ay pinapadala sa pamamagitan ng automatic na transmission nito na may kakayahang tumakbo ng hanggang sa 190 to 200 km/h. At isa pa, itong Everest ay isa rin sa klase ng off-roader. Yan naman ang maganda rito kasi kahit anong klase ng kalsada ay kayang pakisamahan ng modelo. Sa pamamagitan ng mga reliable na suspensions nito na double wishbone at multi-link suspensions na pati sa malulubak
o mababato ay kayang daanan. Kasama dyan ay ginamitan din kasi ng makakapit na tubeless tires na may kabuang sukat na 225 by 55 R20. Nabalot ito sa mga alloy na mags habang pinapanatili ang makapit na pagpiprenos sa pamamagitan naman ng naka-ventilated disc type sa mga brakes nito. Pagdating naman sa loob, ang pinakamaganda pang bagay tungkol sa modelong ito ay nakakuha din ng karaniwang portrait-oriented na 12-inch infotainment display touchscreen, mga connectivity at isang digital panel gauge cluster sa front dash interior. Nilagyan na rin ito ng Apple CarPlay at Android Auto na automatic na pinagsama-sama sa modelo, pati ang 8 speaker nito para sa magandang audio sounds. May voice control, USB and auxiliary input, pati FM and AM radio na karaniwan na rin. Kaya sa mga nagmamaneho sa mahahabang biyahe, mas komportable itong gamitin. Kasama ang multifunctional steering wheel na kung saan karamihan sa mga controls ay narito na. Kabilang din sa modelong ito ang mas malakas na aircon system, may kasamang auto climate control na dual zone, may heater at mga bottle and cup holder. Accessories power outlet sa front and rear, may central console armrest at center armrest para sa nakare-relax na biyahe. At ang ilan pa sa mga convenient features nito gaya ng pagiging keyless entry ng modelo. Pwedeng buksan ng tailgate sa pamamagitan ng remote key, naka-power window, mga komportabling seats na auto-adjustable at foldable, at mga naka-leather cover na rin. Pagdating naman sa external, makikita ang magagandang design ng LED lighting system mula sa headlamp, mga DRL, hanggang sa rear combination o tail lamp nito. Meron na din itong kasamang rain sensing wiper na kung saan ay otomatikong gagana ang wiper kapag may mga raindrops or tubig sa windshield. Itong Ford Everest ay nilagyan na rin ng adaptive cruise control system na kung saan ay otomatikong inaayos ang bilis ng iyong sasakyan upang tumugba sa bilis ng sasakyan sa harap mo. Ibig sabihin, kahit hindi mo na masyadong tapakan ng accelerator pedal nito ay automatic na aandar pa rin ito kapag na-apply ang ACC o ang Adaptive Cruise Control System. At siya namang gumagaya sa bilis ng takbo ng mga sasakyan na nasa harapan. Higit pa rito ay may kasama na ring reverse camera at mga sensor sa likod para sa iyong maayos na pagpapark at for security na rin. Kilala ang Ford Everest sa kalidad ng interior at espasyo nito. Bagamat hindi ito ang lap ng karangyaan sa batayan modelo, ito ay mahusay na pagpipilian bukod sa ibang mga brand. Itong modelo ay nagbibigay din sa iyo ng interior seats na nakabalot sa leather. Ngunit leather or not, ang Everest ay mukhang maganda kahit nasa base trim level nito. Medyo mahal pa rin ito na may panimulang presyo na 1,799,000 pesos. Kailangan mo lang timbangin ng gusto upang makuha mo ang pagkakaiba nito sa ibang mga brand. Ang isa pa kasing maganda dito, ito rin ay nagtatampok ng saganang features pang kaligtasan at seguridad. Kagaya na lamang ng blind spot monitoring system, ay isang vehicle-based na sensor device na nakakakita ng iba pang mga sasakyan na matatagpuan sa gilid at likuran ng driver, yung hindi natanaw ng driver. Ang mga warning sign ay maaaring visual, naririnig, nanginginig ang pakiramdam sa loob ng sasakyan kapag may mga masasagi o mababangga. Meron na rin itong rear cross traffic alert, isang advanced na sistema ng tungkol sa pagmamaneho na nagpapaalam sa driver kung saan ang isang sasakyan ay paparating mula sa kaliwa o kanan kapag ang sasakyan ng driver ay nakatalikod at umaatras mula sa isang parking space. Meron na rin itong kasamang ADAS o tinatawag ding Advanced Driver Assistance System. Halos lahat ng aksidente sa sasakyan ay sanhi ng pagkakamali ng tao na maaaring iwasan gamit ang Advanced Driver Assistance System o ADAS. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang mga pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa sasakyan at ang malubhang epekto ng hindi talaga maiiwasang aksidente. Kalakip naman ng sistemang ito ang kusang paghinto sa pedestrian lane, kasama ang lane departure warning, traffic sign recognition, automatic emergency braking at blind spot detection.
Hindi pa yun, itong Ford Everest, bukod sa mga bagay na yan ay nilagyan din ng advanced pre-collision system na kung saan ay gumagamit ng teknolohiya ng kamera upang makita ang isang potensyal na banggaan sa isang sasakyan o pedestrian ng direkta sa harap mo sa araw o gabi na pagmamaneho. Makatutulong ito na babawasan ang kalubhaan ng pagbangga o kaya naman ay maiwasan ang pagkabangga. Kalakip naman ng sistemang ito ay ang dynamic brake o agarang paghinto, driver alert system, forward collision warning at marami pang iba. Bukod sa advanced safety features na yan, itong modelo ay may mga pangkaraniwang din safety features kaya ng electric parking brake na hindi na mano-mano pa kundi di-switch function na lang. Mayroon na rin itong kasamang ISO fixed child mounts para naman sa mga bata nating kasama. Merong child safety locks, mga airbags, seat belts, may crash sensor with anti-lock braking system at electronic brake distributor. May brake assist na rin ito para sa mas powerful na pagpapreno. Sinama na rin itong modelo ng hill start monitoring at downhill assist control. At napakarami pang iba. Kung maraming mga safety features, ang security features naman ito ay matatag at matibay na rin. Hindi nawawala o mananakaw ng basta-basta ng kahit na sino sa pamamagitan ng mga sistemang ito, gaya ng central locking, anti-theft device, power door lock, anti-theft alarm at engine immobilizer system. Sa halagang hindi ganun kamahalan, ngunit sagana sa mga nilalaman ay talagang makakasulit ka sa modelong ito. Nagsisimula sa kabuang halaga na 1,799,000 pesos hanggang sa pinakamahal na presyo nito na umabot naman ng 2,650,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Ngayon kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, pwede nyong i-comment sa ibaba ang iyong opinion. At kung may mga gusto kayong dapat nating talakayin, pwede nyong ring i-comment yan para magawa natin ng review. Alright. Bago pa man tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mag-like and subscribe button pati na ang notification bell para naman mapiti kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!